Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ninyo, first message is detour. Ayan. So, you're about to change course. Maybe meron kayong existing na ginagawa na, may plano na kayong konkreto, pero maybe there is a new opportunity na dadating, no? At yun ang maaaring ipa-prioritize mo and you're going to set aside kung ano man yung dati ninyong ginagawa. So, maaaring meron kayong ibang pagkakaabalahan muna, no? So, what else? We have joy. Enjoy the little things. Ayan. Kasi baka, ay iba sa inyo, hindi masyadong nakaka-appreciate ng mga simpleng bagay, 'di ba? Or, alam mo yun, kahit yung kahit simpleng pag-inom ng kape, 'di ba? Or pag-inom ng tsaa ninyo every day. Let's say, nauupo kayo sa balkonahe ninyo, diyan kayo nag-aalmusal or umiinom lang ng kung anong hot beverage, simpleng bagay na 'yan. Ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Yung umiinom ka ng hot beverage, wala kang iniisip na problema, wala kang iniisip na obligasyon, responsibilidad or trabaho mo. You're just focusing on drinking and enjoying every sip, no, of that beverage. 'Di ba ang sarap din ng pakiramdam nun, no? So feeling ko ito yun eh. Ito yung sinasabi sa inyo. Enjoy the little things na ini-enjoy mo yung current mong ginagawa. Whatever it is that you are doing right now, no? I-enjoy mo lang 'yan. Kasi kahit simpleng bagay lang yung ginagawa mo, 'di ba? Hindi siya grandioso, hindi siya bonggang-bonggang kung anong ginagawa. But yung simpleng pag-embrace mo sa current mong ginagawa, ibang joy din ang nararamdaman or hinahatid nan sa ating kalooban, hindi ba? So, maaring ang iba sa inyo wala ng ganon. No? So, for those of you na ganon ang sitwasyon, na hindi na ninyo napapansin yung mga simpleng bagay lang because masyado kayong naka-focus na, no? Naka-focus kayo sa mga malalaking bagay or naka-focus kayo lagi sa yung alam mo yun, yung laging trabaho or business or kung ano ang pinagtutuunan ng pansin, no? Or majority of your time nandoon, 'di ba? Hindi na siguro ninyo na-experience yung mga little things, 'di ba? Yung kahit simpleng pag power nap ninyo, 'di ba? That's very simple na ginagawa. Pero napakasarap sa pakiramdam, 'di ba? So sana din, no, magkaroon din kayo ng realization about those things. Kasi it's good to appreciate everything. Little things, big things, 'di ba? Mas masarap ang pakiramdam, no, ng lahat ng bagay na appreciate natin. At natutuwa ang universe, no, na makita tayo or mapansin niya, no, ang nararamdaman nating saya kahit simpleng bagay lang ang na-experience natin. And there will be more blessings, no, na po pwede pang ibigay sa iyo ng universe kasi you know how to appreciate even the small things. Mindset, find a different perspective. Okay? Maybe now is the time as well, no, na magbabago ka din ng mindset, magbabago ka ng perspective, magbabago ka ng pagtingin or pagtrato sa mga bagay, sa mga sitwasyon, or even sa mga tao, sa paligid ninyo. We have cut off. Let go of what no longer serves you. Napaka-importante din itong gawin. Lalong-lalo na sa ngayon, as we step into the new year, no? Yung lunar year, 'di ba? Napakagandang i-cut off na natin, ang mga bagay or mga sitwasyon or even tao sa buhay natin that doesn't serve our highest good. Kasi sayang ng pansin mo, sayang ng panahon mo, sayang ng space sa buhay mo na binibigay mo sa mga bagay na ito or tao na ito.
kung hindi naman nagbabalik yan ng positibong epekto sa'yo or wala naman itong positibong vibe na binibigay sa'yo. 'Di ba? So, let's make room sa buhay natin doon sa mga mas positibo at mabuti at maganda ang maidudulot sa buhay natin. 'Di ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And by the way, I would like to say hi muna sa ating beloved channel member na si @nel0929. Maraming salamat po for your support sa channel. Maraming salamat no, sa iyong tulong. Thank you. So, we also have, this is a lot, so hindi natin kukunin yan. By the way, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And also, thank you sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan sa akin. So, we have release. Ayan, cut off, release. So, definitely Libra. Malakas na panawagan na ito sa inyo. Na panahon na para alisin mo na sa buhay mo yung mga bagay or tao, sitwasyon na talagang hindi na nararapat no na maging parte pa ng buhay mo. Hindi nararapat na pagtuunan mo pa ng pansin. Okay? Because kapag meron tayong tinatanggal sa buhay natin, meron dadating. Maaaring may mga bagay na kailangan na nating tanggalin because meron nang naghihintay na papasok, no? So, doon na tayo mag-focus kasi kung alam naman natin na wala na tong pakinabang, stress na lang ang hatid nito sa buhay natin. So, bakit pa natin ikikip sa buhay natin wherein we have a choice? 'Di ba? Meron tayong choice, tayong magdedesisyon buhay natin ito. So, kung hindi naman na yan napapakinabangan, hindi na maganda ang dulot na sitwasyon or vibe sa atin, pakiramdam, tanggalin na because for sure meron nang dadating, meron nang papasok na something na bago, na more positive, no? At mas maganda ang hatid na energy sa inyo. So, releasing time sa ngayon. Put an end to this. Put an end to whatever it is that doesn't serve your best interest and transform your life into something positive, into something na punong-puno ng saya, 'di ba? Kasi choice natin ang maging masaya eh. Now, if we are going to choose to be happy, we will be happy and we will be doing things that will make us happy. 'Di ba? So, katulad nito, para maging masaya ka, mas magaan ang buhay, mas maging smooth sailing na yung journey mo sa buhay, cut off. No? I-release mo na anything that doesn't serve your best interest. Cut them off and transform your life into something way better and happier. 'Di ba? So, we also have 7 of air. Ayan. So, si 7 of air, binibigyan kayo rito ng warning. Okay? Be cautious. Okay? Maging maingat kayo, maging mapagmatsyag kayo, maging keen-observer kayo, sa mga tao sa paligid ninyo at sa mga pangyayari. Now, and even sa mga decisions ninyo, maging maingat kayo sa pagdedesisyon. Make sure na before you make any decision, before you jump into conclusion or before you jump into anything na makakaapekto sa buhay mo, make sure na pinag-isipan mo itong mabuti. Make sure na alam mo, kinonsider mo kung ano magiging consequence ng mga magiging decision mo. You need to be aware, you need to be aware of everything na gagawin mo or ginagawa mo na. Yun, bibigyan mo ng pansin para hindi ka mabibigla, hindi ka magsisisi, hindi ka maluloko kasi you're putting yourself into it. You're putting your heart and soul into it. So, we also have the 10 of fire. Ayan. So, ang iba sa inyo, tignan mo, dami-daming
daming nakatambak, 'di ba? Ang dami-daming trabaho gagawin pero wala ka ng lakas, you know? Hawak-hawak na lang ng babae yung basahan, hindi na niya mapunasan yung lamesa because super tired na siya. Overworked, stressed out, 'di ba? Drained, burnout na. So maaaring may mga ganun na kayo nararamdaman for some of you, no? Lalo-lalo na sa setting ito sa bahay, you know. So, maaari na sa bahay, ang dami mong obligasyon at responsibilidad. And maybe, burdened ka, no? Maaring sa'yo, nakaatang lahat, you know? Maaring ikaw ay nagtatrabaho na din. You know, maybe you are also a career person. Pero pagdating mo sa bahay, maaring ikaw pa rin ang gagawa ng lahat. 'Di ba? Kaya parang, alam mo yun, parang pagod na pagod ka na. Wala ka pang ginagawa, no? Wala ka pang hinuhugasan, wala ka pang nililigpit. Pero pagod na pagod ka na. Kasi kung ganyan din naman, 'di ba, ang kalat na makikita mo, hindi ba? Um, Talagang makikita mo pa lang 'yon, pagod ka na agad. Kasi lagi gali ka na nga sa trabaho, 'di ba? So, maaari, no, na kailangan mo ng humingi ng tulong dito. Depende sa inyong sitwasyon, ano. Kung kayo'y kung trabaho 'yan or 'yan ay sa pamilya na sitwasyon. So, maaari na kailangan mo ng humingi ng tulong or mag-speak out ka na at sabihin mo na that you need help. Sabihin mo na ikaw ay kailangan na ng assistance, no? Kailangan mo ng i-delegate, no, ang iba mong trabaho. So, kung ano man ang nararamdaman mo dito, kung ano man sa tingin mo ang makakabuti para sa sitwasyon mong ganito, speak up. You know? Kasi baka akala ng mga tao sa paligid ninyo, whether sa trabaho or sa pamilya man yan, baka akala nila okay lang sa'yo, kinakaya mo, or kaya mo, kasi hindi ka naman nagsasalita, wala ka naman sinasabi, hindi ka naman nagko-complain, no? But now, maybe, that's what you need to do. Kasi, you don't have to carry all the burden. 'Di ba? No man is an island. 'Di ba? At some point, kailangan nating humingi ng tulong. And maybe this time, your situation needs help. 'Di ba? Kaya, speak up. Awakening, yan. So, maaari na kailangan mo ditong tumigil muna. Okay? Take a breather. Take a break. At siguro kailangan mo na muna na mag-isip-isip. 'Di ba? Find a different perspective, no? 'Yan ang kailangan mo sa ngayon kasi baka ito na yung kailangan mo, baka baguhin mo na yung path na tinatahak mo. So, pag-isipan mo ng mabuti ngayon, 'di ba? Kasi baka ito na yung panawagan sa'yo ng universe na it's about time na for you to think better, 'di ba? Huwag mo nang paandarin yung emosyon, okay? Kailangan mo ng siguro gamitin ang isip mo sa ngayon. Huwag puro puso, isip, gamitin mo din para sa ikakabuti mo, para sa well-being mo. Okay? So, take a pause, magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka. At balansehin mo ang lahat. Okay? I-assess mo ang mga nangyayari sa buhay mo. Alright? So, thank you for watching. Love and light. Namaste.